nadaramang kay pahit at papatak na lang ang luha nang di sinasadya at hahanap ng malasakit kung saan-saan pipihit. At kung ako sa'yo, ako ay lalapit doon sa gumawa ng lupa at langit. Si Jesu Cristo ang kanlungan mo, bukas ang puso niya para sa'yo. Pag lumipas na ang oras, lahat magwawakas, matatapos ang paghihirap, kalwalatian ang haharap, at titingin ka sa likod mo't magbabalik na makikita mong malinaw at ang lahat mapupukaw. At kung ako sa'yo, ako ay lalapit doon sa gumawa ng lupa at langit. Si Jesu Cristo ang kanlungan mo, bukas ang puso niya para sa'yo. Isang pagkakataon ang lumapit sa Panginoong Jesus. Walang hanggang kaligayahan sa iyo'y pararamdam. At kung ako sa'yo, ako ay lalapit doon sa gumawa ng lupa at langit. Si Jesu Cristo ang kanlungan mo, bukas ang puso niya para sa'yo. Bukas ang puso niya para sa'yo. Amen mga kapatid. Ano po, God first morning po sa atin lahat. Tayo'y muling lumapit doon sa gumawa ng lupa at langit dahil bukas ang puso niya para sa atin mga kapatid. Ano po. So, ayan, God first morning po sa ating lahat. At patuloy tayong pinagpala ng Panginoon sa umaga na ito. At muli natin siyang makakasama sa devotional and prayer. Kahapon di ako nakapag-live kasi nagbago yung aming schedule ng audit. So punta na lang kami AUP dahil may lalakarin kami ron para sa enrollment ng aming anak, ano. So hindi ako nakapag-live, madaling araw kami umalis. So ayun mga kapatid, at ngayon ay araw ng Miyerkules. Kasama natin si Pastor ulit. At kung magawan nandun siya sa Ayas ay siya ay makakasama natin sa umaga nito. Pastor, nakabukas na po ba kayo? Ayan, bago natin marinig si Pastor at batiin natin ang mga bawat isa na narito ngayon sa live. At Sister Nimpa, si Brother J. Cruz, good morning po. Nanay Nerissa, at Sister Emelinda Judilia, good morning po sa inyo. Ate Revi, kayan din kay Ate Lorna, Kuya Bobby, Sister Shirley Rosacinto, at kayan din kay Sister Elena Pablo, at kay Ma'am Pemi, Kuya Abner, Sister Josephine Mercado, good morning po sa ating lahat. Sa mga papasok pa lamang, magandang umaga po sa ating lahat. So ayan mga kapatid, Pastor, good morning po Pastor. Good morning po. Ayan, sige mo, habang binubuksan ni Pastor yung kanyang PowerPoint ay
kahapon ay nanood na lang ako ng live din ako habang hindi nakapasok sa Sumayan, April 16. So yun mga kapatid, ipagkaloob natin kay Pastor ang pagkakataon. Pastor, ready na po. Okay po kay Melvs. Good morning po sa inyo pong lahat mga kapatid. Magandang umaga po. So happy midweek po sa inyo pong lahat. Napakabilis ng panahon at ito nga yung panahon ng mahal na araw. Ganun pa man sa atin, hindi naman mali yung practice. Ito ay nakakatulong din para patuloy natin ma-spread ang salita ng Panginoong Diyos. Yan. Ang ating pong pag-aaral ngayon, pagdadalisay sa mensahe ng ikalawang anghel, part 1, and April 16. So tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos na siyang nagmamahal sa amin, sa umaga na to, kami po ay patuloy na sumasamba sa inyo at aming idinadalangin ng aming pong pag-aaral, ang mensahe ng ikalawang anghel. Gabayan niyo po nawa kami, Panginoon, at aming ma-apply ito sa aming mga buhay, ang lahat ng aming matututunan. Ito po ang aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Ayon po dito sa Apocalypse 14:8, at isa pang anghel ang pangalawa ay sumunod sa nagsasabi, bumagsak ang dakilang Babilonya na siyang nagpainom sa lahat ng bansa ng alak ng puot ng kanyang pakikiapid. So yung mensahe dito, bumagsak ang dakilang Babilonya. So ibig sabihin, pag sinabing Babilonya mula sa Old Testament, ito ay samahan na nagtuturo ng mali, na nanliligaw, na rebelde sa Panginoong Diyos, taliwas sa aral ng Panginoong Diyos. Ito pong Babilonya, nagpainom sa lahat ng bansa ng puot at pakikiapid. Nang ibig sabihin, talagang sumuway sa Panginoong Diyos, nang lilito ng maraming mga tao. O hanggang saan ang maaaring maging kooperasyon ng mga Adventista sa ibang mga denominasyon? Hanggang saan nga kaya? Siyempre, hindi naman tayo nag-iitsapwera ng ibang mga denominasyon. Pero hanggang saan? Dapat bang maging aktibo ang mga ministrong Adventista sa pangkomunidad na samahan ng mga ministro? Yan. So, dapat ba? Dapat. Kasi mga ministro din yun, mga pastor din yun eh. Di ba? Maganda na may mga kaibigan ding pastor. Pero hanggang saan? Sabi po dito, dapat bang ang iglesia at ang mga membro nito ay makibahagi sa ibang denominasyon sa proyektong pangkomunidad? Kung ganon, ay ano ang batayan? Ang mga ito ay mahalagang mga tanong. Pagkatapos ng lahat, hindi ba itinuturo ng ating mga unang mananampalataya na ang lahat ng iba pang mga simbahan ay bahagi na bumagsak sa Babilonya ng Apocalypse 14:8 at 18:1-4? O nga naman, lahat ng mga denominasyon na mali ang aral, bahagi ng ikalawang anghel na mensahe o bahagi noong Babilonya na bumagsak. Totoo yun. Bahagi kasi nga uminom sila ng kasinungalingan na aral at ginawa nila yun sa kanilang buhay. Ganong punto, makakasiguro tayong itinuro nga nila. At dahil sa aral na iyon, ng mga Adventista ay nakararanas pa rin ng ilang tensyon sa ilang mga grupo nito sa katanungan tungkol sa kooperasyon sa ibang mga Kristiyano. At dahil din po mga kapatid, ang ibang denominasyon ang tingin sa Seventh-day Adventist ay mga judgmental. Yan, mga judgmental, ng husga ng ibang mga tao. Yun ang tingin ng karamihan ng mga ibang denominasyon. Dahil nga sa doktrina nga natin ito. Sa kabutihang palad, ang kasaysayan ng Adventista ay nagbibigay ng malaking liwanag sa paksa tungkol sa pagbagsak ng Babilonya at mga usaping may kaugnayan dito. Tatlong tanong. Katulad ng ating naobserbahan ng una, ang pinakaunang Adventist at interpretation tungkol sa Babilonya ay nakalatag na bago pa ang kapanganakan ng Sabbatarian Adventism. Si Charles Fitch, nabanggit natin, ay naglatag ng entablado para sa Millerite. Yan, si Charles Fitch, sa ministro din yan. Naunawaan yung umpisahan niyang ipahayag ang pagbagsak ng Babilonya
noong tag-araw ng 1843. Yun ang kanyang unang pahayag. Ibig sabihin, mga kapatid, talagang alam na nila yung mensahe ng tatlong anghel bago pa mabuo ang mga Seventh-day Adventist. Para kay Fitch, ang Babylonia ay binubuo ng Romano Katoliko at mga Protestante na tinanggihan ang mga aral ng Biblia tungkol sa ikalawang pagdating. Yun ang kanyang interpretasyon. Sabi naman ni James White, noong 1859, walang pagdadalawang isip na ating ginagamit ang Babylonia ng Apokalipsis sa lahat ng korap na Kristiyano. So yung Babylonia sa lahat ng korap na mga Kristiyano. Ibig sabihin, katulad yan, Kibuloy, ayan, Babylonia yan. Dahil nga, alam niyo naman yung kaso. No? Alam naman natin na ito yung maling doktrina ang dala-dala nila. Ngayon tumatakbo sa Senado. So hindi po yun ay tunay na denominasyon o tunay na sa Panginoong Diyos. Sila po ay kasamang gumuho na Babylonia. Yan. Nagdadala ng kasinungalingang aral. Ang korupsyon sa kanyang pananaw ay may kinalaman sa moral na pagbagsak. Ayan, yung binanggit natin. At paghahalo-halo ng mga Kristiyanong aral at mga hindi Kristiyanong filosofiya, kagaya ng hindi namamatay na kaluluwa. Ayan, yung mga doktrina niya. Susuriano na pinagbintang bading, di ba? O patay na nga lang siya. Yung moral na pagbagsak ay talagang gumuho sa kanilang denominasyon. At yung pong aral na ang kaluluwa ay hindi namamatay. Sa mga talang malinaw sa Ezekiel na ang kaluluwang nagkasala ay mamamatay. So yung doktrina ng Babylonia yan, na gumagala daw yung mga patay, no? At hindi talaga patay daw. So maling doktrina yon. Ang huli ay iniwan ang mga iglesia na walang depensa laban sa mga paniniwala na gaya ng espiritualismo. Sa madaling salita, ang Babylonia ay kumakatawan sa nalilitong mga iglesia. So makikita natin, yung Babylonia, ano daw po ito? Nalilitong mga iglesia. Tayo mga Seventh-day Adventist, pinagbibintangan na yung ating mga doktrina hindi rin makakatayo kung wala si Mrs. White. So hindi yung totoo dahil yung mga doktrina natin nakabase sa banal na kasulatan. Ang part lang ni Mrs. White sa atin, sa denomination, ay to confirm the gospel, to confirm the doctrine na nadiskubre noong unang panahon na yun. To confirm, mga kapatid, no? Pero yung basis niyan ay sa Biblia. Kahit yung mga pioneer natin, di ba? Kapag sila bubuo ng doktrina, katulad dito sa tungkol sa kamatayan ng mga patay, o kalagayan ng mga patay, base muna yan sa Bible. Tapos kino-confirm na lang yan ng panaginip ni Mrs. White. Pero kahit wala si Mrs. White, nakatatayo yung pong doktrina ng Seventh-day Adventist kasi ito ay based sa Bible. Sabi dito, ngunit sa paglipas ng panahon, ang sampatayan ng Adventismo sa noong 1850 ay merong napansin na mga denominasyong nangingilid ang linggo ay may mga mabubuting bagay din tungkol sa kanila. Totoo naman yun, mga kapatid. Sa kabilang banda, di ba, pagamat na dala-dala nila yung maling aral, meron din mabubuting bagay. Doon sa mga nagsasakba nangingilid ng linggo, totoo po yun. Dahil naano lang naman ng doktrina pero meron din mabuting bagay sa kanila. Totoo po, mga kapatid ko. Kaya hindi pwede natin silang i-judge kasi nga yung mga nangingilid ng linggo doktrina lang ang pagitan niyan. Meron dyan mabubuti ang karakter. Samantalang sa Seventh-day Adventist, tama nga yung doktrina pero meron din naman na pangit yung ugali. Di ba? So madali lang baguhin yung doktrina o tutuusin. Ang mahirap baguhin yung karakter. Yan po pakatatandaan natin. Sabi pa dito, maliwanag na hindi sila mali sa maraming bahagi ng kanilang aral at gawain. Ang sanlibutan ay hindi halos itim at puti gaya ng unang kaisipan nila. Ang kaisipang iyon ay naglagay sa kanila sa daan na magdadala sa kanila sa mas malawak na pananaw sa implikasyon ng mensahe ng ikalawang anghel. Yun ang tinitignan natin. So we are hopeful na yung mga nasa ibang denominasyon ay malaman din yung katotohanan tungkol sa ikalawang mensahe ng anghel. Yan, ikalawang mensahe ng anghel. Kasi
mabubuting tao din sila. Yung karakter ay napakabuti. Yan. Konting ayos lang ng doctrine yun, nasa tama na sila. Di ba? Ang mahirap sa loob ng Seventh-day Adventist. Tama nga yung doktrina, pero yung pong karakter mali. No? Napakadaling baguhin ng aral ng doktrina, mga kapatid. Pero napakahirap baguhin ang ugali. Yun ang talagang na titignan natin dyan at napakahalagang bagay. Tulungan mo po kami, ito po yung ating panalangin dito, sabi ni George Knight, na Ama, napanatilihin bukas ang aming mga mata sa mabuting bagay ng iba. Kahit yung mga tila o talagang nalilito sa kanilang sistema ng paniniwala, bigyan mo kami ng matang makikita ang mabuti at bigyan mo kami ng biyaya para matanggap ang kaloob. Yun ang pinakamaganda. Makita natin yung mabuti sa kanila. Hindi tayo dapat na maging judgmental na sabihin natin, ay bumagsak na sila'y Babylonia na. No? Yes, nalilito sila sa doktrina, pero may mabuting bagay sa kanilang puso't isipan. Yun ay paglingkuran ng Panginoon Diyos. At nakita ko yan sa mga kaibigan kong pastor din na ibang denomination. Napakabuti nila ang community na kanilang tinutulungan ay gayon na lamang yung pag-serve nila sa Panginoong Diyos. Dangal lamang meron lang maling doktrina. Pero mabilis lang maayos yun. Patuloy natin silang isama sa panalangin, mga kapatid ko. Patuloy natin isama sa panalangin. At naalala ko yung sinabi ni Jesus Christ, meron pang mga kawan na meron pang mga tupa ang wala pa sa aking mga kawan. Kaya kailangan niyong hanapin sila. Sabi niya sa mga disciples. Yan din po yung ating gawain, mga kapatid ko. No? Huwag tayong maging judgmental. Si Pastor Richard Tamayo, siya nagmi-ministry sa iba't ibang mga denomination din. Ang kaisipan sa Seventh-day Adventist, mga judgmental daw tayo. Mapapanghusgang mga tao. Nawa ay mabura yung ganung kaisipan sa atin. Bagkos ang maipalit ay pagmamahal at maunawaing mga Seventh-day Adventist. So pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos at happy meeting po sa inyo pong lahat. Amen. Salamat po, Pastor. Po? So, ayan, huwag tayong maging judgmental. Tunay naman na kahit sa ibang religion ay maraming okay naman. Maganda rin, nagkaiba lang ng doktrina kasi iba yung kanilang paniniwala. Kaya tama yung sinabi ni Pastor dito nga sa atin. Tama nga yung doktrina, pangit naman ang ugali. Nangyayari talaga, patungkol dito sa Babylonia naman, ito yung Roman Catholic, babagsak yan, sabi sa prophecy. Pero dapat natin malaman na tayo ay tinawag ng Panginoon para ipakalat ang mabuting balita, ang mensahe ng ikalawang anghel. Po. So, yan, three angels message ay napakahalaga para sa lahat ng sangkatauhan. Kaya nga tayo may Harvest 2025, tayo makisangkot, mga kapatid, sa ano pa mga kapamarahanan na kaya natin. Ang lahat ay ang buong Adventist sa buong Pilipinas, ewan ko lang baka buong mundo ito, ay busy sa Harvest 2025 dahil yan sa ating pagpapakalat ng mensahe sa buong mundo. Tandaan natin, malapit ang darating ang Panginoon, mga kapatid. Piliin natin pumanig sa winning side. Po. So ayan, tayo ay manalangin bago tayo lumipat sa kabila. Let us pray, mga kapatid. Namang banal na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa lesson na ito na kami ay bilang mga Kristiyano, inyong mga disipulo, ay huwag kaming maging judgmental sa aming mga kapwa, maging sa ibang religion. Sila rin naman ay may magandang mga nagagawa at magandang paniniwala. Nagkaiba lamang kami ng kabuuang doktrina sapagkat iba ang kanilang naunawaan. Kagaya ng mga unang panahon sa aming mga pioneers ay nagkakaroon sila ng maling mga pag-aaral. Ngunit kami ay kagandahan nito ay willing matuto at sumunod po sa inyo. Nawa sa aming patuloy na paghayo, paghahanda sa nalapit ninyong pagbabalik, samahan niyo po kami o dakilang Diyos na makilahok sa pagpapakalat ng ikalawang anghel, na mensahe ng ikalawang anghel. At patuloy na kami ay maging instrumento, maging liwanag sa aming nasasakupan. Ito po kami dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
So ayan mga kapatid, tayo ay magpatuloy at lumipat sa kabila, matuto ng mas marami pa. At dapat pag natuto, na-apply natin sa ating buhay. Ano po? Dapat natin i-apply para tayo ay hindi nasayang yung oras natin sa pagkatuto. Ako, personally, marami akong natutunan at na-apply sa aking buhay. Ano? Sige po. Ayan, nawawala yung camera ko pagka papasok. Let's go. In 1798, in fulfillment of Bible prophecy in the book of Daniel, the religious and political supremacy of the Roman Church was temporarily reduced when General Berthier removed Pope Pius VI from his throne. Consequently, in the decades that followed, there arose a great awakening of interest in the prophecies of Daniel, and many were convinced Jesus was soon to return. In the United States, the Baptist preacher William Miller was joined by hundreds of other preachers in their expectation of the return of Jesus in 1844. However, when Christ did not return in 1844, further Bible study led a small group to discover that Christ's ministry in the heavenly sanctuary was an explanation for their great disappointment. They discovered that the Bible taught that the seventh day was the Sabbath that Jesus had set aside for his people. Slowly they came to understand that their mission was to preach the three angels' messages of Revelation 14. Their goal as Seventh-day Adventists was to preach with power the everlasting gospel and to prepare the world for Christ's return. More than 160 years have now passed. Years that have brought 2 world wars, numerous military campaigns, financial depressions, the rise of atheism and secularism, as well as a booming world population, with natural disasters increasing in frequency and intensity. Today, the Church's mission and message is more relevant and urgent than ever in its history. Jesus is coming soon, and the world must be warned. Prepare to meet your God. Lego, Opo, Pastor, tayo po ay nawala. makapatuloy po sa ating God First Morning. Sa umagang ito po ay tayo po ay dadako na po sa ating reflection. Pastor, Yes po, Pastor. yung inyo pong background na screen, Opo. kinakain po yung mukha nyo. Yun nga po, Pastor, hindi ko po alam paano baguhin po. Ano po ang... Kung Pwede po kaya, ba? Lalabas po muna ako, papasok na lang po ulit ako. Sandali po. sige po. Sige. Pastor Lega, Yes, ay Pastor Nelson. tanggalin mo na lang yung background mo, yung background. Opo, hindi ko din po alam Pastor Nelson. Ano makikita mo naman dyan sa kanya sa may sa may video mo. Video. Oo, makikita mo dyan yung background mo. I-icon mo yan. Video settings. Pindutin mo, Pastor, yung video. Background. Ayun. Ay, blur na lang. Mag-blur ka na lang siguro. Ayan. Yan. Good. Thank you Yan. po. Ayan, yung kapogi mo, Pastor. Opo. Maraming salamat po. Tayo po ay magpapatuloy po sa ating God's First Morning po. Tayo po ngayon ay ating pong babasahin muli ang binasa po ni Pastor Henry ng ating pong Council on Stewardship. Ang pamagat po ay A Sacrifice of Principle. Aking pong babasahin, mga minamahal po mga kapatid. Ang sabi po dito, madalas nating makita ang mga taong mataas ang posisyon sa pagtitiwala bilang mga tagasunod ni Kristo. Ngunit nasira ang pananampalataya. Isang tukso ang dumating sa kanila at isinasakripisyo nila ang prinsipyo at ang kanilang mga pakinabang sa relihiyon para makakuha ng inaasam na kayamanan sa lupa. Ang pain ni Satanas ay nakuha. Nanalo si Kristo. Kaya naging posible para sa mga tao na manaigbin. Ngunit inilagay ng tao ang kanyang sarili sa ilalim ng pamumuno ng Diyos ng mundong ito. At
humakbang mula sa ilalim ng bandila ni Hesukristo tungo sa hanay ng kaaway. Ang lahat ng kanyang kapangyarihan ay nakatuon sa pakinabang at sinasamba niya ang ibang mga Diyos sa harap ng Panginoon. Sa pagpapatuloy po, ang makamundong tao ay hindi kontento sa isang kasalukuyang kasapatan o kahit sa isang kasaganahan. Lagi niyang nilalayon na magkaroon ng mas malaking stock o pananalapi at binabaling ang bawat pag-iisip, bawat kapangyarihan sa direksyong ito. Sabi po yan sa Councils on Stewardship. Yan po ang ating pong binasa at yan po ay open na po tayo sa ating reflection, sa ating pong mga nais po na magbigay ng kanilang pong mga kwento at mga nais pong magsalita sa umagang ito. Sa akin pong nabasa mga kapatid ay nais ng Diyos na tayo po ay hindi sumang-ayon sa mundong ito. Ang sabi nga po mga kapatid sa Council on Stewardship din po sa akin pong mga binabasa, ang pagpapasakop ay ang pagsusuko ng sarili, hindi ang pagsusuko ng ating kasalanan. Ang pagsusuko ng kasalanan ay resulta ng pagsusuko ng ating sarili. Pag sinuko po natin ang ating kasalanan, ay sinusuko din po natin ang ating sarili at tayo'y nagpapakumbaba sa ating Panginoon. Ang sabi nga din po, binabago tayong Diyos ayon sa kanyang nais sa oras ng pagsuko ng ating sarili sa Kanya. Kaya po mga kapatid, ang ating Diyos ay patuloy po tayong binabago na alisin katulad sa ating pong binasa na tayo ay nasa mundo na hindi po tayo dapat sumang-ayon sa mundo at magkaroon po tayo ng kontento sa ating Panginoon. Okay po, sino po sa inyo ang nais pong mag-share? Mayroong reflection sa umagang ito ay amin po kayong nais pakinggan at tayo po ay magkakaroon na po ng ating pong reflection ngayon po. Si Pastor Nelson ay meron din po yang isi-share. Pastor Lego, Yes po, Pastor. salamat po. Yan. God first morning sa inyong lahat, mga kapatid. Alam ko pong marami po sa atin ay maaaring nasa bakasyon na at kayo po ay mga nasa probinsya na. Salamat din po sa inyong lahat na patuloy na ibinabanggit ang mga manggagawa sa panalangin. Ang bawat isa po ay gumagayak na o marahil ay marami na po sa mga worker na atin pong mga pastor ay nasa daan na po at papunta na po ng Mountain Provinces Mission para po sa family retreat ng mga ministerial. Ayan. So patuloy niyo po sanang imbanggitin sa panalangin ang bawat isa na maging ligtas at payapa at maging matagumpay ito pong family retreat na amin pong gagawin sa Mountain Provinces Mission. Okay, tungkol po dito sa atin pong pinag-uusapan mga kapatid, maalaala niyo po siguro ang isa sa mga classic example ng sacrifice of principle. Ito pong magkapatid na si Esau at saka sino kapatid niya, Pastor Lego? Si Esau at saka si Jacob. Opo. Ayan, gusto ko lang kayong mag-react mga kapatid. So,
Si Esau at saka po si Jacob. Ito ho ay isa sa mga classic na example ng sacrifice of principle. Alam natin ang nangyari po ay nagutom o marahil pagod na pagod. Ito pong si panganay na anak, si Esau, at alam nilang dalawa na magkapatid na gaano kaimportante ang pagiging panganay sa pamilya. At ito ho ay marahil ay ibina-Bible study, ipinapaalam ng kanilang mga magulang kung ano po ang impact o ano po ang dulot ng pagkakaroon ng posisyon ng pagiging panganay sa pamilya. Kaakibat po nitong prinsipyo na ito ng pagiging panganay ay doon po kasi nakakabit ang tinatawag natin promise, no? Promise ng tagapagligtas, lalo na kapag ka po lalaki ang anak na panganay. Di lamang mga kapatid, ito pong nangyari, ito ay bagamat alam ito ni Esau, dahil po sa kanyang marahil ay kagutuman o dahil sa kapaguran, ay naghahangad po siya ng isang masarap na mahihigop na sabaw o maaring pagkain. At alam natin ang nangyari, ito pong si Jacob ay magaling magluto sa tahanan, bunso, at palagi po siyang nasa tahanan. At mayroon pong inilutong pagkain. At siyempre, ito pong isa ay tuso, napakatalinong tao at napanglamang, kanyang inialok itong pagkain pero may kapalit. At ipinagpalit nga po ni Esau itong napakagandang posisyon niya ng pagiging panganay. At ang pangatwiran po niya ay aanhin ko naman yung pangapanganay na yan. O ako naman ay mamamatay sa gutom. Ayun na nga mga kapatid, ipinagpalit ang kanyang napakagandang pribilehiyo ng pagiging panganay ayon sa mga tinuturo ng mga magulang nila. At ayun mga kapatid, dahilan po sa kaunting tinapay at kawalan ng, ano niyo mga kapatid, kawalan po ng pagpapahalaga sa mga bagay na pinapahalagahan ng Panginoon at pinapahalagahan sa banal na kasulatan. Yung mga prinsipyong dapat na sana ay iniingatan sa puso at isinasagawa ito ay naipagpalit sa mga material na bagay. Ito ho yung classic example mga kapatid. Marahil ay dumating na rin tayo sa puntong ganyan. Alam natin na tayong lahat ay tinuturuan na at maturuan na po marahil. Marami sa atin dito ay na-appreciate na natin ang magagandang mga biblical principles ng counsels and stewardship. Pinakamahanganda dito ay to put our full trust in God, no? Tapos yung mga mahalagang pagiging tapat sa Panginoon sa maraming bagay o sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Na dumarating sa punto na para nakakatukso na talikuran ang mga prinsipyong ito na pangsamantala na kaginhawahang iniaalok sa atin ng kaaway at marahil ay na-experience natin kung gaanong kahirap sa damdamin yung guilt feelings na maipagpalit natin sa pangsamantalang mga pakinabang sa ating buhay ang mga magagandang mga prinsipyo sa ating pong natutunan sa ating mga pag-aaral. Ang mga practical na halimbawa po nito ay ito pong pagiging bagong mananampalataya, no? Alam niyo yung mga bagong binyaga nating mga kapatid, marami po ngayon yan ay naturuan na po sila ng mga basic na Adventist Christianity. Pero mapapansin po ninyo na marami pa rin po ay gumigive up, no? Gumigive up, binawala na po yung kanilang narinig na katotohanan dahilan nga po marahil sa kahirapan ng buhay at
ang pakiramdam ay aba sa buhay na mabilis na nakakalimutan ang mga pangako ng ating Panginoon. Ito pong mga karanasang ito'y naranasan po rin ng inyong lingkod. Once in my life, when I was a new member of the Seventh-day Adventist Church, ay tumalikod din po ako ng minsan pero hindi ho nagtagal. Buti na lang ay mayroong isang mabait na pastor na yumao na po siya, si Pastor Gabuco, na ni-reach out po ako mga kapatid at pilit akong hinahanap sa kanyang pagiging bagong district pastor namin. At hindi po niya ako tinigilan hanggat ako po ay hindi nakabalik sa simbahan. Yan po ay dala ng maraming mga tukso at maraming persecution sa family at ang inyo pong lingkod ay pansamantalang nakalayo at muling ibinalik ng ating Panginoon sa kanyang tulong ng biyaya. Mga kapatid, marahil mayroon ila sa atin na mga magagandang kwento kung paano kayo nakapag-samantala ay nai-backslide natin ang ating mga prinsipyo at tayo po ay bumalik uli. Sana po ay manindigan na tayo dyan. Kasi darating ang araw, talagang uunti-untiin tayo ng kaaway na i-give up ang mga natutunan natin sa alok ng pangsanlibutang kaginhawahan. Uunti-untiin po tayo mga kapatid. Ang isang maliwanag po niya na unti-unti ay mawawala rin yung mga COP na gaganyanin tayo ng kaaway. Saglit lang naman yan. Gamitin mo muna yung tights mo. Ayan. Yan ho, kapag nasa emergency cases na po tayo, ay napakabilis pong makatukso niyan. Gamitin muna at bayaran na lang uli. Tangin. Yan ho ay isa sa mga praktikal na halimbawa ng mga panunukso ng kaaway na pansamantalang tayo po ay alam nyo, lumihis sa mga prinsipol at saka na lang bumalik. Yan, sasadyain na natin yan. Kasi ay pangangatwiran na natin. Mabait naman ang Diyos, naiintindihan yan. Yan, so yan ho ay isa sa mga warning maybe. At kung nakagawa tayo niyan, ay pwede natin ikwento dito. At ano ang naging experience ninyo, anong naging pakiramdam natin nung tayo po ay lumihis sa mga prinsipyo at sa tulong ng Panginoon ay purihin siya na ibalik po tayo at naninindigan na po tayo ngayon. Kahit na mahirap ang buhay, hindi natin iiwanan ang mga prinsipyong itinuro ng Panginoon sa atin. Amen. Maraming salamat po, Pastor Jerry. Mga kapatid, yun po ay nais din po namin mapakinggan ang inyong mga kwento. Paano kayo ay namuhay sa prinsipyo at nakaraan ay kayo po ay dumating sa mga iba't ibang pagsubok, ngayon po ay kayo ay nakabalik sa ating Panginoon. Meron po ba dito sa inyo na nais pong mag-share? Magpatotoo, mga kapatid? Or, Pastor, Yes po. pwede po ninyong muling gamitin ang mga chat box natin dito po sa Apo. or sa atin pong FB live Ako stream. sa FB po. Opo, maganda po yan. At syempre, yung pong inyong commitment, kung gaano kasarap yung inyong naranasan nung kayo ay naging committed sa pagsasagawa ng faithfulness sa returning of the faithful tithes at saka po itong ating tuloy na ginagawang combined offering plan. Opo. To you mga kapatid, ano na po ito sa inyong buhay ngayon? Kumusta na po kayo? Paano ho kayo tumitindig dito? Ano ang naidulot nito sa inyong buhay? Anong mga temptations na ang dumating pero napanagumpayan po ninyo? At gaano kasarap sa kalooban at makita na kayo po ay tapat na nanindigan sa mga commitment natin dito sa Combined Offering Plan, sa Missional Church, na atin pong pinag-uusapan tuwi-tuwi na dito po sa ating
God First Morning and Missional Evening. Opo. Si Brother Ricky, ng kanyang camera, maaaring Brother Ricky. Hello po, good morning po. God first morning, Pastor. Ayan. Brother Ricky po. From San Isidro po, San Isidro Church, Castillas. Ayan. Sige po. Meron po kayong sasabihin, kapatid? Yes po, Pastor. Gusto ko lang po i-share. Actually po, yung 10-10 o 10% na offering, naging practice ko na po siya. Binata po ako. Dahil yun po yung nakagisnan ko sa aking mother. Nakikita ko siya nung maliit pa po ako ay pag nagbibigay siya sa sobre ay 20%. Ibig sabihin kasama na po doon yung offering. At yun po yung aking nakalakihan sa aking mother. And na-observe ko po sa kanya pong mga tanim sa paligid ng bahay namin, sa mga business nila, palagi pong abundant. Yung mga tanim niya ay sagana, walang sakit, palaging ligtas sa kalamidad, no. Tapos ay si mama ko ay naging top notcher. Kung naalala niyo po yung Tupperware na brand, ay top notcher po siya noon nung kami po ay nasa Iloilo sa Mindoro. Nagbo-boom yung kanila pong hanap buhay dahil sila nga po ay nagiging tapat sa tithes and pagbibigay ng offering sa Panginoon. So sa ngayon tinuturo po natin itong pagbibigay ng malayang handog, no? At hindi lang po sa atin, pati sa mga bata. Malaking bagay po na ituturo natin ito sa ating mga anak, sa mga henerasyon ngayon, no? Para paglaki nila ay nasa puso na nila, nasa dugo na yung pagbibigay ng generous giving, no? Hindi na mabigat sa kanilang kalooban. And sa akin pong observation, simula po nung binata ako, talagang ang Panginoon po ay hindi nagpapabaya, no? Palagi pong may mga pagpapala at sobra-sobra yung mga dumadating na mga blessing. Hindi man ganun kalaki, no? Pero at least yung hindi tayo nagugutuman, mga kapatid, no? Na kumpleto pa rin yung pagkain 3 times a day, minsan more than pa, no? And kahit po nung ako ay nag-asawa na, yun pa rin po yung practice namin. Ako personally, kasi po ako po yung talagang hands-on sa financial, ako yung mahawak sa tindahan namin, sa maliit na business. At marami pong mga blessing na mga natatanggap, mga kapatid, na minsan parang hindi naman hiniling, no? Pero ang Panginoon pala ay kahit hindi mo hilingin, ibibigay niya, no? Yung para sa'yo, para maging blessing ka rin sa iba. So ito kasi ang ating purpose Tayo ay humihingi ng pagpapala para pagpalain din natin ang iba. Magiging instrumento tayo ng pagpapala, lalo po sa ating banal na gawain. So napakalaking bagay po yung pagiging tapat. No? Pagiging tapat. Ako, hindi ko masasabi na 100% tapat. No? Pero at least sinisikap, mga kapatid. Sinisikap natin na maging tapat. Lalo itong nakapag-aral po ako ng stewardship training, level 1 to 4, ay mas lubos ko pong naunawaan itong pagiging stewardship. And kailangan nating ibahagi din sa ating mga kapatiran, i-share, mga kapatid. Sapagkat tayo naman po ay sabi nga po sa Jeremiah 29 verse 11, for I know the plans I have for you, diba? Plan to prosper you and not to harm you. So ang Panginoon po mismo ang gustong tayo ay pagpalain para maging maayos ang ating mga buhay habang tayo po ay nandito sa sanlibutan ito at nag-aantay sa ating Panginoon, no? So maganda po, no, na ayun ang Panginoon na maghirap tayo, no? Ayun ang Panginoon
Kasi paano tayo maging pagpapala sa iba? Pero ang key po dito po is ano man yung mga pagpapala na ating matatanggap, na binibigay o pinagkakatiwala ng Panginoon, ang sekreto po ay yung katapatan. No? Maliit o malaki, ay dapat tayo ay maging tapat. No? Katulad po nila Abraham, nila Isaac, nila Jacob. No? Sila po ay mga pinagpala ng Panginoon at sila po yung mga living example natin. No? Dahil sila po ay naging tapat sa ating Panginoon. No? Kaya gayon na lang sila abundant sa kanila pong naging pamumuhay nung sila pa ay nabubuhay pa sa sanlibutan ito. Yun din po yung challenge sa bawat isa sa atin, na maliit o malaki sa ating mga income na binibigay ng Panginoon, yung pagiging tapat natin ay yun talaga yung ating magiging commitment sa Panginoon habang buhay, no? Kasi habang buhay po tayo ay pinagpapala at magpapalain ng Panginoon. Yan ang promise eh. Huwag nating kalimutan. Yan lang po mga pastor. Maraming salamat po. Praise the Lord. And amen. Salamat po, Brother Ricky. Pastor Jerry, meron din pong nag-message na nais ko po mag-share ng aking karanasan na si Sister Joy Raquel Suarez. Sige po. Pwede po nating pakinggan. Sister Joy, sige po. Open na po ninyo ang inyong camera. Or mikropono. Kung hindi po kayo kumple na buksan ang camera, yun pong mikropono. Okay, sige, buksan niyo po. Yung audio po ninyo. Audio po ninyo, Sister Joy. Okay na po, ayan na po. Sige Ayan po. sige po. Sister Joy, pwede na po kayo magsalita. Nakabukas na po yung inyong audio. Ganda. Ayaw. Basahin mo muna, Pastor. Opo, magbabasa po muna tayo mga kapatid. Ang sabi po dito ni Brother Alejandro, ang sabi po sa patuloy na pagtingin sa Diyos, ang buhay natin ay nababago. Kapag ang focus natin parati ay sa Panginoon, napakadali po ng pagsunod sa Panginoon. Pero pag nawala ang focus natin sa magagaya tayo kay Pedro, tayo ay lulubog. Okay? Meron pa po ang sabi po dito ng iba po natin ay kung may pagkakataon pa na nais ko rin pong mag-share. Dito po si Sister Net. Opo, Sister Net. Pwede po? Yan po. Yan, God's first Sister morning po sa lahat. Opo. Yan. Sabi nga po ni Pastor Jerry kanina, ibigay natin yung kung ano yung ating karanasan. Alam niyo po, kauna-unahang pagkakataon na sabi nga ay naging kaugalian na. Nung dumating po ang God first morning, tunay na nabago po tayo mga kapatid. Tingnan nyo, naging natuto tayo gumising ng ganitong oras. Mas maaga. Naging kaugalian na. Nagiging kaugalian talaga pala. Nagiging lifestyle na natin kapag patuloy at patuloy nating ginagawa. Hindi lang siya nagiging lifestyle kung hindi talaga tayo susunod. Pero kapag sinunod natin at tapat tayong susunod, ay magagawa po natin. Sa pagbibigay po ng tithes and offering, dati po, ang tithes ko talaga ay 10%. Talaga po yung subok na natin ng Panginoon dyan. Subok na rin po namin yan. Kapag po kami ay talagang lahat ng hanap buhay ay naglalagay ng 10%. Subalit nung dumating po yung turo ng 10% or more sa COP. So, siyempre sa una parang nagulat pa po ako, nagulat kami. Pero nung patuloy na ipinapaliwanag sa atin, nababasa natin, at yung mga testimony na napakinggan natin, lalo na dun sa Baan Church, napakalaki po na impact para po sa buhay namin.
At alam niyo po, yung ngayon, hindi lang sa kita lahat ng dumarating na mga pagpapala, talagang nilalagyan na po ng COP. Kahit na po wala yung, sabi nga, di ba, sa ating mga kinikita, ay lalagyan natin ng tithes. Ngayon po, ang nangyayari, kahit na po hindi kita, yung mga dumarating lang, minsan may mag-aabot sa iyo ng ganun, talagang COP agad ang unang naiisip. At nakakatuwa din dahil ang husband ko, ganun din ang ginagawa niya. Kapag kami nag-abot sa kanya, ay COP ko to, may nagbigay sa akin kanina. Yun po ang masasabi ko na napakalaking pagbabago sa buhay natin. Doon natin na ipapakita na talagang kung gaano natin kamahal ang ating Panginoon. Kung saan sa lahat ng dumarating sa atin, hindi pa man niya tayo binibigyan ng mga pagpapala, pero yung buhay at kalakasan na ipinagkakalot niya sa atin, talagang umaapaw. Kaya po, napakasarap ng magtapat talaga sa Panginoon. At makikita natin ang pagbibigay niya sa atin. Sabi nga niya huwag tayong mag-alala, siya ang bahala sa atin. Napakalaki po ng pagbabago. Ilan po. Maraming salamat. Amen. Salamat po, Sister Net. Pastor, si Brother Melvin nagtaas din ng kamay kanina. Okay po. Nandito po si Brother Melvin. Sige po. Salamat po, Pastor Jerry. Kasangga ko si Pastor Jerry. Si Pastor Lego ayaw sa akin. Nilampasan yung aking. Hindi ko napansin. Anyways, okay lang yung Pastor Lego. Ano po, minsan-minsan lumalabo yung ating paningin. Ano? So, maganda yung topic. Maganda yung topic. Isa ako sa may mga napakagandang karanasan dito, Pastor Jerry. Ano po? Sabi sa lesson ay na may mga taong kilala bilang mga Kristiyano, yan, tayo nga mga Kristiyano, na may mataas na posisyon o tiwala ng marami, pero nauwi sa pagkawasak ng kanilang pananampalataya. So, yung tukso hindi natin maiiwasan, mga kapatid. Unang-una, nakaranasan ko po patungkol sa lesson na ito. Ako rin naman ay natukso dati. Hindi man ako seaman Ako ay isang computer engineer. Graduate ako ng computer engineer. Na nagtatrabaho ako ng Salasal pero ngayon ay nakakita ko sa dyaryo may magandang offered na seaman bilang isang computer engineer kagaya ko malaki ang sahod at nakasulat naman doon ang kontrata ay Monday to Friday lamang, overtime yung Sabado, tapos walang pasok ng Linggo. Sa madaling salita, tinanggap ko ito dahil walang pasok ng Sabado. Pero mga kapatid, alam kong Sabado ay walang pasok sa kontrata. Yun ang dinadahilan. Wala namang pasok ang Sabado. Pero mga kapatid, nandun ka nagtatrabaho ka overtime. Masama yung loob ko pero wala akong magawa. So dahil sa malaking halaga na itinukso sa akin ni Satan, tinanggap ko yun. Pero sabi ko, sandali lang hanggang 10 taon lang. I-stop ako. Hindi pa rin ako may-stop hanggang sa naka 15 years na. So yan, ang Panginoon na ibinalik ako sa tamang landas. Po. So ano pa, yung mga ganitong karanasan na natutokso tayo. Marami sa atin ng mga nakakaranas nito, hindi lang natin inaamin. Ang sabi natin, ito is hindi i-generalize ko na lang, yung mga nagtatrabaho ng Sabado. Ang pananukso sa ni Satan ay ganito. Pumasok ka ng Sabado, maunawain naman ng Panginoon. Naunawaan niya na yan. Kasi mawawalan ka ng trabaho, wala kayong makakain. So hindi gusto ng Panginoon na mawalan ka ng trabaho. Sabi ni Satan, ginugulo yung isip natin. Marami yan, alam ko, marami yan, nakakarinig ako ng ganyan. So hindi natin yan maiwan yung ating trabaho na Sabado. Dahil dati naman tayo nananampalataya sa Panginoon na bibigyan niya tayo ng lahat nating pangailangan. Pero pagdating sa ganitong tukso, halimbawa sabihin ni Satan, lumalaki na yung kita. Huwag mo nang ibalik yung COP mo, yung ako po malaki na, bawasan mo na, hindi na maunawaan naman yun ng Diyos. Sabi ganun, marami kang bayarin, ganun o isa pa sa aking karanasan bilang sa tukso na ito. Dati ako ay alam ko yung tithes, naunawaan ko yung tithes, pero yung COP na 10 plus hindi ko pa alam nun. Pero dahil sa malaki masyado, Pastor Jerry, may nating 120,000 yung kita ko sa isang buwan. So 12,000, ang laki. Ang ginawa ko ganito, tinukso sa akin ni Satan. Magbigay ka na lang ng counting tithes, tapos itulong mo na lang sa mga iba. Itulong mo sa ibang nangangailangan. Yun ang sinabi sa akin ni Satan. Kaya
sabi dito sa lesson, no, mas sinusunod pa natin yung Diyos ng mundo. Yung maliit na letter D, si Satan yun. Totoo nga nangyayari sa ating buhay ngayon, ano? Ang dapat nating sundin, mga kapatid, ay yung Diyos na tunay na Diyos ng sanlibutan, walang iba, si Jesus Christ, mga kapatid. Yung mga panunokso ni Satan, alam natin yung tama, ano? Pag alam natin yung tama, hindi natin ginawa, mga kapatid, yan ay malaking pagkakamali, no? Alam ko marami sa ating mga karanasan na ganito about sa panunokso ng kaaway na ating binabaluktot, sabi lesson natin, ano? Binabaluktot natin yung ating prinsipyo na ginagawa nating tama, pinipilit nating gawing tama yung mali, mga kapatid. Marami tayong mga experience na ganyan. Wag naman nating piliin ng maliit na Diyos ng mundong ito na si Satan, kundi ang mas malaking Diyos na si Jesus Christ. Salamat po, mga kapatid. Amen. Thank you. Thank you. Again. Brother Melvin, salamat po. Ngayon, nagtataas po ng kamay si Pastor Ernie Marie. Yeah. Sige po, Good Pastor. morning po mga kapatid. Pasensya na po, di ko po mabubuksan yung aking video. Medyo po may ang data ko. Opo. Totoo po bilang mga katiwala ng Panginoon na si Satanas ay gumagawa ng mga ways, mga silo, mga pamaraan para tayo ay hindi lubusang makapagtapat sa Kanya. Ang kanya pong ginagawa, pinapackage niya. Yung kanyang pansilo, kanyang tinatapal, pinapalaman, para tayo mga anak ng Panginoon ay masilo. Ngunit bilang kanyang mga matalinong katiwala ng Panginoon, ang Biblia po ay nagbigay po sa atin ng gabay. Nagbigay po sa atin ng mahalagang payo ang ating propetang si Ellen G. White na kinakailangan ng kanyang mga anak ay patuloy na maging tapat. So tayo po ay nagkakaroon ng ups and downs sa ating buhay. Lumapit po tayo sa Panginoon. Sabi nga po sa aklat ng John chapter 6 verse 37, ang sinumang lumapit sa akin sa anumang paraan ay hindi ko itataboy. Kaya now is the time na muli po nating i-recommit ang ating buhay sa Panginoon upang tayong lahat ay maging isang tapat na katiwala hanggang sa ikalawang pagbabalik ng Panginoon. Yung kanyang lakas na pangako ibibigay sa atin ay nasa atin ng mga kapatid. Ito'y atin nang i-apply. Atin nang patunayan na tayo ay mga mabuting tapat na katiwala ng Panginoon sa pamamagitan ng pagsuporta sa kanyang banal na gawain. Salamat po. Amen. Amen. Salamat po, Pastor Ernie Marie. Meron pong dito po tanong, Pastor Jerry. Tanong pa. Salamat muna natin. Salamat natin si Pastor Ernest sa kanya Opo. admonition, ika nga. Amen. Salamat po, Pastor Tayo, Ernie. Pastor, meron mga nabasa ako kanina ng mga notes dito. Sige, pwede natin basahin tapos tsaka yung tanong. Okay. Sabi po dito ni Brother Armando Reyes, Happy God First Morning, Pastor Jerry, at sa inyong mga kapwa manggagawa. Sa aming pong pagsubaybay sa programa ng COP, campaign ng inyong pong nilulunsad sa pagsilang ng CLPM bilang bahagi ng pagiging katiwala ng Panginoon. Amen. Amin na pong oobserbahan sa mga patotoo na maraming mga kapatid na ito isang eye-opener sa maraming kapatid tulad namin. Nawa po ay patuloy na maraming mga kapatid ang magising at magpasya na magsuko ng kanilang mga buhay ng buong buo sa ating Panginoon at magsimulang maging tapat na katiwala. Amen. Salamat po, kapatid. At meron pa po dito, sabi ni Brother Ricky, be honest even others are not. Be honest even others will not. Be honest even others cannot. Kaya yan po ang ating po. Meron pa po pala dito, God is testing our honest, sabi ni Brother Ricky, our faith and trust and faithfulness to Him. Meron din po dito, sabi po ni Brother Leonora,
Ako po ay isa sa hindi nakakapagtapat noon sa tithes dahil sa maliit na income. Mas marami po ang pangangailangan. Kami pa lang po noon ng Adventist dito sa KC1 at malayo kami sa church. Ang church po noon ay nasa Gapan, Cabiao at San Isidro lamang. Hindi pa po tayo ganito active. Active sa pangangaral ng ating samahan. Ngunit, salamat sa Panginoon na natili kami sa pananampalataya. Salamat po kapatid at pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Sige. At sabi po dito ay experience is the best teacher, sabi ni Pastor Joseph Lulu. Then, sabi pa po dito ni Sister Ancheta, masaya po na pag tinitiwala natin ang lahat sa Diyos, ipuprovide niya ang lahat ng needs natin. Ultimo, sa pinakamaliit, kami pong pamilya ay hindi na bumibili ng mga damit o sapatos. Amen. Namin. Pero nakakatuwang nararanasan namin sa pagsuot ng maganda at bago. Dahil pinalilibutan kami ng mga taong, ano po sabi po dito, mababait. Kaya yung pambili sana namin na ibibigay lang po namin sa gawain at paying forward. Ito lang, naubos po ang honey namin, sabi ni Mister, wala nang panggamot. Kinabukasan, ito po ang sabi, dumating yung friend ko from US, may dalang pasalubong. Kasama si honey pati mga bata na hindi namin binibili dahil medyo mahal. Kaya talagang malaki ang pasasalamat namin. Alam ni Lord, lahat ng aming needs po natin, maski sa ganyang mga simpleng bagay. Salamat po, kapatid. Okay po. At Pastor Jerry, balikan po ba natin yung tanong? Yes. Salamat po sa inyo at ating po babalikan sandali lang ang po. tanong po ni Pastor Jerry, si Pastor Lego, andito na ulit sige po. si Sister Joy Raquel. Sabi niya, pasensya na po kanina, pwede po ba sige mag-share? po, pasok po. Bigyan natin siya ng pagkakataon po. Sige po, Sister Joy. God first morning po. God first morning din po. Lumipat lang po ako sa laptop. Kanina pa kasi nasa phone lang ako kaya hindi ako marinig. Pero thank you so much po sa pagbibigay sa akin ng pagkakataon. Gusto ko lang pong ibahagi yung akin pong karanasan sa God First sa COP. Actually, hindi po talaga ako kumbinsido sa COP before. Yung pong akin pong pamilya ay born Adventist. At pero sa kabila nun, hindi po ako talaga naging na-practice na magbigay po ng tithes and offering. So, nag-start po akong sumubok noon nung ako po ay dalaga pa. Nakita ko po na talagang kung kailang patapos na po yung budget namin, saka dumarating yung panibago. Nasubukan ko po yung ganun. Pero nung nagkaasawa na po ako, parang medyo naglaylo po ako noon sa aking pananampalataya na nagagalaw ko na po noon yung time na yun, yung pati po yung tithes. Hindi po ako ganung nagbibigay nung nakapag-asawa ko. Ako po ay born Adventist, yung asawa ko po ay hindi po born Adventist. Pero ipinakita po sa akin ng Panginoon sa pamamagitan ng asawa ko kung gaano ka-importante ang tithes. Kasi siya po, sa tuwing siya po ay kikita, automatic po yan, ibinabawas niya po yung 10%. Hindi niya pa po naiintindihan yung COP nung time na yun. Ako din po, ganun. Pinapagalitan niya talaga ako kapag hindi po ako nagbibigay ng tithes. Kapag nalaman niya na, nagbigay ka ba ng tithes, nagagalit po yan sa akin pag hindi po ako nakapagbibigay. Pero sa kabila nun, mga kapatid, ipinaunawa po sa akin ng Panginoon yung pangangailangan na
kailangan mong magtapat kung gusto mo na pagpalain ka, or hindi lang talaga pagpalain kung tunay na umiibig ka sa Panginoon, kinakailangan mong magtapat ng tithes. So yun po, sa pamamagitan ng ganong mga pag-aaral ay, at dahil lang nga po pinapagalitan ako ng asawa ko, nagbibigay na po ako ng tithes na 10% noon, pero hindi pa po COP. Nung pong naunawaan ko, nito pong naging treasurer ako, umattend po ako sa seminar, na-explain po sa amin yung COP. Hindi pa po ganun ka-clear yun. Nung po sa Garay, nagsalita po na si Pastor Jerry Estabilio. Hindi ko pa po talaga totally naintindihan. Pero nung pong minsan, na ipinlay ko po sa church namin, yun pong history ng COP, doon ko po lubos na naunawaan na ganun pala ang sistema ng pagdi-divide o paghahati ng pondo. Ganun pala yung tithes, hindi pala pwede pala siyang gamitin sa ibang mga bagay. Kaya pala kailangan talaga na magbigay ako sa COP. Kailangan palang sundin ko yung COP. And mga kapatid, napakabuti po ng Panginoon. Bagamat kami po ay hindi talaga yung nakakaangat sa buhay, pero nakikita ko na hindi po nagpapabaya ang Panginoon sa amin sa lahat po ng pagkakataon. Talagang kailangan din po talaga natin na dagdagan yung ating pong sipag. Aside po sa paghingi po natin sa ating Panginoon at sa pagtatapat natin sa COP, kasama din doon yung ating pong pagsusumikap, pagsisipag sa ating pong mga sarili, dahil nakita ko po na ang pagpapala ng Panginoon ay dumadating sa atin kapag talaga inuna po natin ang pagtatapat sa Kanya. So yun lang po. Maraming salamat. Praise the Lord. Pastor, time check tayo. Tapos basahin na natin tong tanong para tayo mo. Opo. Salamat po, Sister Joy. Ito po yung tanong. Ito po Salamat po, Ate Joy. Kung halimbawa ay may asawa ay pinagsama ang kanilang kita at isa sa kanila ay hindi lubusang hikayat sa pagtatapat upang hindi maging sanhi ng kanilang pag-aaway, ang tungkol sa tithes and offering ay minabubuti lang ng hindi kumibo hatayaan ang desisyon ng isa. Kasalanan po ba yun sa bahagi ng gustong magtapat pero hindi nagagawa? Yan po ang tanong po ng isa po natin kapatid na si Sister Marie. Pastor Jerry. Mabigat po yung tanong na yan, mga kapatid. Pang mag-asawa po yan Opo. Alam niyo po ay sabi po ng banal na kasulatan, ang isa sa pinakamagandang idinisenyo ng Diyos sa mag-asawa ay lumakad na magkasama. No? Lumakad na magkasama. Kaya nga, ipinapayo ng banal na kasulatan na mahigpit na huwag kayong makikipisan sa mga hindi ninyo kapananampalataya. Kasi mahirap po talaga yan, mga kapatid. Ngayon, kung ganyan po ang inyong sitwasyon, ay talagang kinakailangan po ninyong maging asin at ilaw sa inyong kapartner. No? Kayo po ang nakakaalam ng katotohanan, at kayo rin po ang nakakaalam ng liwanag, di kayo po ang magsisilbing tagapagpatotoo at tagapagdala ng liwanag sa inyong asawa o sa inyong esposo o esposa. Ang hindi ko lang alam sa context ng tanong ng ating kapatid, kung sino ang namamahala ng kanilang pinagsamang income. Siyempre, pag pinagsama po yung income, ay meron pong tawag natin dyan ay financial manager. Yan. Kung ikaw, kapatid, ang financial manager, ikaw po ang nagmamahala at ikaw ang naniniwala, may kapasidad ka pong gawin yan. Ikaw, kapatid, ang ikaw na ang mag-initiate niyan sa iyong paniniwala at pananampalataya, pagtitiwala sa kabutihan ng Diyos. Ang sabi nga ho ng banal na kasulatan, sa iyong pagtatapat ay maaaring maakay mo ang iyong kapatid, ang iyong asawa sa isang simpleng pananampalataya. Sabi nga pong gano'n ng Pedro ay
sa inyo sa pagkamasid nila ng inyong mga buhay na simple, ang inyong mga hindi naniniwalang mga asawa ay maakit ninyo sa pananampalataya. Yan po ang sinasabi sa atin ng banal na kasulatan. At ang puntong ito, bagamat napaka-challenging sa ating maipamuhay ang pagtatapat sa bagay na pamamahala ng inyong finances, ay naniniwala po akong mapapanagumpayan niyo yan, mga kapatid, sa inyong pagtitiwala at pagtindig sa inyong pananampalataya sa ating Panginoon. Huwag niyong i-give up yung principle, mga kapatid. Huwag niyong i-give up. Kasi pag i-give up niyo yung principle, wala na pong tatayo na katotohanan. Ang sabi pong gano'n ng banal na kasulatan, Pastor, meron ka bang ano diyan? Meron ka bang Bible diyan, Pastor? Meron akong... Yes po. No, naalala akong talata tuloy yung Mark 8:36. Pakibasa nga, Pastor. Mark Ito po. 6. Mark chapter 8 po. Verse 36. Ang sabi po dito, mga kapatid, sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao na makanta ng buong sanlibutan at mapapahamak ang kanyang buhay. Yan, ayan po, mga kapatid. Ano po, yan po yung maliwanag na salita ng Panginoon na may kaugnayan pa rin po dito sa ating pong pinag-uusapan. Talagang ang hirap sa mundong ito na mayroon pong mga taong mas hangad nila ang mga bagay na material kaysa mga bagay na dapat nating pahalagahan. May mga asawang kala nila pagka nagbigay tayo ng mga maliliit na income na ito na pinagpaguranan talaga naman natin, mawawala ito sa atin. Actually, mas mahirap yung mawala ang ating pong mga kaligtasan o kaluluwa kaysa mawala itong mga material na ito. Manindigan ka, kapatid. At alam kong naniniwala po ako na katulad ng ibang mga kapatid na nakapanagumpay, ay kakayanin niyo po mag-asawa yan. Kung yan po ay nagiging kasalanan sa inyo, yes, kapatid, kapag kayo po ay nag-compromise, magiging kasalanan po ninyo yan sa Panginoon. Pero, humingi po kayo ng tulong sa Panginoon na mapanagumpayan ninyo ang ganyang sitwasyon. Hindi ho kayo pababayaan ng ating Panginoon. Amen. Salamat po, Pastor Jerry. Sabi din po dito ni Nanelita Acevedo, masaya ang nagtatapat, hindi tayo kakapusin. Pero dito po, Pastor Jerry, meron pa pong isang tanong. Ano po? Pastor, time check tayo ha. Last na po siguro kasi 5:20 na pala. Bilis na. 5:20 na po. Tayo po ay magbabasa na po, Pastor Jerry. Sige po, ano po yung concern ng kapatid? Apo, ang concern po ng kapatid ay, basahin ko po, Happy God's First Morning po. Tapat po sa pagika po ang mister daw po niya. Pero ano po kaya ang mangyayari sa isang tao na opo, tapat nga po siya pagbibigay ng ika po at COP, pero yung karakter po niya is mapanigaw daw po na sa asawa at nagtatago daw po ng pera sa asawa. Then wala din po siyang wala daw po siyang pang-time sa pagbabasa ng Bible. Hindi po rin daw po siya nakikita na mag-pray sa church pero tapat po sa tithes. Naku po, okay mga kapatid, malungkot na senaryo yan. Ang napaka-extreme po niyang sitwasyon naman na ibinigay ng ating kapatid. At dapat na ito po ay naitanong, marahil ay nakikita po talaga ito, no? Doon sa mga hindi pa nakakakita ng epekto nito sa atin, ay namali po siguro ng motivations yung kapatid, ano? Hindi natin alam kung ano po ang pinagdaanan nitong kapatid natin. Wala ho kayong magagawa dyan. Yung pong mga kapatid na nakakaunawa ng prinsipyo, ikaw kapatid, kung yung asawa mo ay ganyan, kung ano man po ang sino man po yung tinatanong na yan na sitwasyon,
ay ikaw po ang magsilbing paalaala sa iyong asawa kasi ikaw naman po yung asawa, kayo naman po ang may relasyon sa kanya, ay di pag-usapan po ninyo yan at paalalahanan ng inyo pong asawa. No? Kasi wala pong ibang pwede magpaalala niyan kundi po yung asawa. Ipakita nyo mga kapatid sa kanila ang kakaibahan ng katapatan sa lahat ng bagay. Alam niyo po yung salitang pagiging tapat ay hindi lang po yan sa tithes and offerings. Sa maraming aspeto ng buhay natin, lahat ng aspeto ng buhay natin na dapat ay umi-impact yan. Nagkakaroon ng differences sa pagbabago sa atin. Ang maipapayo ko po dyan sa punto na yan ay pang mag-asawa po yan. Pang mag-asawa. Walang ibang pwedeng magtulungan kundi tayong mag-aasawa sa punto na yan. Walang ibang pwedeng asahan na magpaalaala sa ating kapartner kundi po yung kapartner din niya. Huwag nating sumbatan ng isa't isa kasi masasaktan po kayo sa isa't isa. Kaya magtulungan tayo mga kapatid. Tulungan natin ang isa't isa. Salamat po. Okay, Pastor, kilala po yung ating ating speaker. Opo, ang ating speaker po, ang inyong lingkod ay ako po ang magbabasa, Pastor Jerry. Opo. At ang ating pong babasahin po sa Council on Stewardship ay close and selfish dealing. Ang sabi po dito mga kapatid, sumasama ako sa aking mga kapatid sa pananampalataya. Opo, Pastor. Break muna tayo. Ating rin ng isang God First video. Okay, sige po, Pastor Jerry. Sige po. Brother Melvin, ready ka ba? Opo, sandali lang po, bubuksan ko lang po. Sige po, salamat po. Nalibang ako, Pastor, pero ito meron nahanda akong takot kanina eh. Yes, ito, okay. mahalaga ang pananampalataya. Pakinggan po natin mga kapatid. Mahalaga ang pananampalataya, April 5. Offertory Reading Devotional. At kung walang pananampalataya ay hindi maaring kalugdan ng Diyos. Sapagkat sino mang lumalapit sa Kanya ay dapat sumampalatayang may Diyos at Siya ang tagapagbigay gantimpala sa mga masigasig na humahanap sa Kanya. Hebreo Kapitulo 11 Versikulo 6. Isa sa mahalagang sangkap ng malusog na pakikipagrelasyon ay pananampalataya. Ang mag-asawa na walang pananampalataya sa isa't isa ay walang malusog na pakikipagrelasyon. Ang mag-asawang nagtatrabahong magkalayo sa isa't isa ay nangangailangan ng tiwala para manatili silang masaya. Kung paanong ang pananampalataya ay mahalaga sa pantaong pakikipagrelasyon ay gayon din ang ating pakikipagrelasyon sa Diyos. Kung walang pananampalataya ay hindi maaaring kalugod-lugod sa Kanya. Hebreo Kapitulo 11 Versikulo 6. Isang bahagi na humihiling ng pananampalataya sa ating pakikipagrelasyon sa Diyos ay pagbibigay. Sa pagtaas ng halaga ng pamumuhay taon-taon, kailangan natin ang pananampalataya upang maibigay natin sa Diyos ang para sa Kanya. Kung walang pananampalataya, ang tao na may maliit na kita ay hindi makakukuha buhat doon para ibigay sa Diyos. Datapwat kung may pananampalataya yaon ay posible. Pinanghahawakan ng pananampalataya ang Diyos sa Kanyang salita. Tinatanggap ng pananampalataya na tutuparin ng Diyos ang Kanyang pangako sa Malakias Kapitulo 3 Versikulo 10. Sinabi ng Diyos, dalhin ninyo ang 10 bahagi sa kamalig, upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay, at subukin ninyo ako sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kung hindi ko bubuksan para sa inyo ang mga durungawan sa langit at ibuhos para sa inyo ang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Mga kapatid, sa tuwing tayo'y nagbibigay,
Dapat isagawa ang pananampalataya sa Diyos at sa kanyang kakayahan upang ganapin ang pangako sa Malakias Kapitulo 3 versikulo 10. Kapag hindi tayo nagbigay, hindi nalulugod ang Diyos sapagkat nagpapakita tayo ng kawalang pananampalataya sa Kanya. Panawagan. Habang tayo'y nakikilahok sa pag-iikapo at paghahandog, ilagay natin ang ating pananampalataya sa gawa sa pamamagitan ng matapat at malayang pagbibigay. Kung hindi kayo handa sa araw na ito, inaanyayahan ko kayong sa susunod ay gamitin ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng pagbibigay ng ikapo at handog na batay sa bahagdan ng inyong tinatanggap na salapi. Sa pagbabalik natin ng ating mga ikapo at mga pangakong handog, ilagay natin sa huli ang ating mga hangarin, at unahin ang Diyos. Amen. Amen. Salamat po, Brother Melvin. Tayo po ay magpapatuloy po sa ating Council on Stewardship. Ng ating po pamagat ay, ng ating babasahin ngayong umaga po ay Close and Selfish Dealing. Ang sabi po dito, mga kapatid, sumasamo ako sa aking mga kapatid sa pananampalataya at inihimo ko silang lingayin ang lambing ng puso. Ano man ang iyong tungkulin o posisyon, kung iingatan mo ang pagkamakasarili at kasakiman, ang sama ng loob ng Panginoon ay mapapasa iyo. Huwag gawing dahilan ang gawain at layunin ng Diyos sa pakikitungo ng malapit at makasarili sa sinuman. Kahit na makipagtransaksyon sa negosyo na may kinalaman sa kanyang gawain. Walang tatanggapin ng Diyos sa linya ng pakinabang na dinadala sa kanyang kabangyaman sa pamamagitan ng makasariling mga transaksyon. Bawat kilos na may kaugnayan sa kanyang gawain ay may banal na pagsisiyasat. Bawat matalas na transaksyon, bawat pagtatangka na samantalahin ang isang tao na sa ilalim ng panggigipit ng mga pangyayari, bawat planong bilhin ang kanyang lupa o ari-arian sa halagang mababa, sa halagang nito ay hindi katanggap-tanggap sa Diyos. Kahit na ang perang natamo ay ginawang handog sa kanyang layunin. Ang halaga ng dugo ng buktong anak ng Diyos ay binayaran para sa bawat tao at kinakailangan na magtapat na pakitungo upang makitungo ng may katarungan sa bawat tao upang maisakatuparan ang mga alintuntunin ng batas ng Diyos. Kung ang isang kapatid na nagpagal ng walang interes para sa layunin ng Diyos, nangihina ang katawan at hindi makagawa ng kanyang gawain, huwag siyang paalisin o obligadong makibagay sa pinakamabuting paraan ng kanyang makakaya. Bigyan mo siya ng sapat na sweldo upang suportahan siya sapagkat tandaan na siya ay kabilang sa pamilya ng Diyos at tayong lahat ay magkakapatid. Yan po ang ating Council on Stewardship ngayong umaga, mga kapatid. At tayo po ay dadako po sa ating prayer sa ating pong Harvest 2025. Tayo po ay magsa-silent prayer at pagkatapos po, mga kapatid, ako po ang siyang mananalangin sa adoration at confession
si Ma'am Glo ang mananalangin po sa prayer focus po natin ngayong umagang ito, mga kapatid. Pastor, Yes po, Pastor. parang si Ma'am Glo po ang ating focus ngayon ng prayer. Siya ba ang in-schedule nyo? Opo, nasabihan po natin. Opo. Siya na po lahat, Pastor. Opo. Sige po, kasi siya po ang... Prayer focus. Wala Okay. po akong experience sa prayer focus, Pastor. Sige ma'am, kayo daw po ang manguna sa prayer po natin ngayong umaga. Siya, Okay, ayan ano po. Tayo magpatuloy. Tayo magpatuloy mga kapatid. Konting lang. Teka, may audio ba ako? Meron. Konting recap lang para naman maunawa natin yung ating lesson sa umaga nito. Maganda tayo, close and selfish dealing mga kapatid, bago tayo manalangin, close and selfish dealing. So sabi dito ay nananawagan ang mayakda o yung sulat ng devotional sa mga kapwa mananampalataya na lilangin ang malambot na mahabaging puso. Dapat natin i-express yung ating maawain at malambot na puso. Sabi ito, ang tunay na Kristiyano ay hindi lang matuwid, maawain din. Yan. Paano tayo maging Kristiyano kung di tayo maawain, di ba? Sabi, isa pa sa point number 2, ano man ang iyong tungkulin o katayuan, kung pinangahawakan mo ang pagiging makasarili at sakim, hindi malulugod ang Diyos. Yan. Naku po, makasarili ba ako? Sakim ba ako? Tingnan mo yan sa pagbibigay mo ng tithes and offering, number 1. Pangalawa, sa paano ka makitungo sa kapwa. Makikita mo kung sakim ka ba o makasarili, di ba? Kung ikaw ay mabait at makapagbigay sa kapwa, ayan, sigurado hindi ka ganyan sakim, Hindi posisyon, kundi ugali ang tinitingnan ng Diyos. Marami kasi mga matataas na posisyon o mayayaman nagiging makasarili, at sakim. Pangatlo, do not make the world and cause of God an excuse for dealing closely and selfishly. Huwag natin gawing dahilan ng gawain para sa makasarili o madayang transaksyon sa negosyo. Ako po, sabi dito, hindi ka tanggap-tanggap sa Diyos yung paggamit ng kanyang pangalan para sa pansariling kita. Marami kaya. Meron kaya ganito? Sa palagay niya, para kumita lang, gamitin ng pangalan, ang religion, ba? Medyo delikado, Banal na gawain ng Diyos. Banal ang gawain ng Diyos. Hindi dapat gamitin para sa pansariling kapakinabangan. Huwag tayong magkaroon ng self-interest sa gawain, Baka makakala natin okay yun, pero hindi, sunod, pangapat, hindi tinatanggap ng Diyos ang anumang kinitang salapi na nakuha sa madayang pamamaraan kahit pa ihandog ito sa Kanya. O yan, Kapag kahit pa i-donate mo kinita mo sa simbahan, sabi dito, kung ito na may nakuha sa pandaraya, hindi ito kalugod-lugod sa Diyos. Napakaganda nito mga kapatid, yung point na to. So, kung nag-donate ka ng malaking halaga, galing naman sa mali, dito ka tanggap-tanggap sa Panginoon. Di baling mag-donate ka ng piso, pero magaling sa mabuti. Yan ang katanggap-tanggap sa Panginoon. Mahalaga kung paano mo nakuha ang pera. Hindi lang kung saan mo ito ginamit. Di ba? Ang bawat kilos, point number 5, ang bawat kilos na may kinalaman sa gawain ng Diyos ay sinasaliksik at sinusuri ng Diyos. Dapat lahat ng bagay na sa gawain ng Diyos ay malinis at tapat. Ayan, dahil sinusuri ng Diyos. Dapat sinusuri ng Diyos lahat ng ating ginagawa. Kaya wag nating sabihin, walang excuse dito, walang may tatago tayo sa mata ng Diyos. Wala tayong may tatago, ito pa, tungkol sa pandaraya na naman to, ang kung binili mo ang lupa ng kapwa sa sobrang baba dahil gipit siya at ginamit mo ito bilang handog, hindi ito tatanggapin ng Diyos. Ayan, gipit yung kapwa mo, nagbebenta ng lupa, pero binarat mo ng tinawaran mo ng sobrang baba para makamura ka, nakakuha mo ngayon. Tapos yung lupa i-donate mo sa pampira. Hindi ito pagiging maawain. Sabi dito ay hindi ito tatanggapin ng Diyos. Nakuha ko yung lupa, napakababa. Taong nagbenta na ngailangan pampagamot. Tapos binigyan ka ng magandang presyo, tinawaran mo ng kalahati. Binigay na dahil kailangan ng pera. Ayun, kala mo okay yun. So hindi pala ito tanggap-tanggap sa Panginoon.
ang pandaraya ay pandaraya pa rin mga kapatid, kahit pa may mabuting intensyon sa dulo. So kung alam natin yung kalakaran sa lupa, kung magkano, ibigay natin yung tama, no? At lalo pat na may pangailangan yung tao nagbenta. So sabi dito, ang bawat tao ay mahalaga. Binayaran sila ng dugo ni Kristo. Ayan, kaya dapat silang tratuhing may paggalang at katarungan. So ayan na, bawat pantay-pantay lahat ng tao dito sa mundo, no? Lahat tayo ay mahal ng Diyos. Ano po? So deal honestly, deal with equity with everyone. Ayan, pakipag-deal ng honest, no? Patungkol pa rin ito sa negosyo, no? O pakipag-deal, any kind of dealings, ano po? Dapat makitungo tayo sa bawat isa ng tapat at patas ayon sa prinsipyo ng kautusan ng Diyos, ano po? Maging tapat sa lahat ng bagay, hindi lang sa mga kapwa mo Kristiyano, kahit hindi Kristiyano, maging tapat ka rin, ano? Ayan ay ang ibig sabihin niya, karunungan at katapatan ang pamantayan ng langit, mga kapatid. Maganda to isa, if a brother becomes enfeebled, let him not be dismissed. O, sa Tagalog, kung may kapatid sa pananampalataya na nanghihina na o di na makapagtrabaho, huwag siyang basta-basta tanggalin o pabayaan. So huwag natin pabayaan yung nanghihina na hindi na makapagtrabaho, no? Alagaan pa rin natin siya, bigyan ng sapat na sahod at ituring bilang kasama sa pamilya ng Diyos. Sa madaling salita, tulungan natin yung kapwa natin na nagugutom, ano? Na hindi makapagtrabaho. Bigyan ng trabaho kung meron tayong ibibigay na trabaho para siya makapagtrabaho kung malakas naman, di ba? So pagmamalasakit ang tunay na pagsunod kay Kristo, lalo na sa nanghihina o naghihirap. So mga kapatid, ang mensahe na ito ay patungkol sa habag sa kapwa, no? Huwag nating abusuin yung kapwa na nanghihina, bagkus tayo ay ibigay natin yung pagmamahal sa kanya dahil siya ay tayo pantay-pantay sa mata ng Diyos. Ano po mga kapatid? So yan ang ating lesson sa mga ganito, at basahin natin yung mga comment sa chat box. Sandali lamang po. Maganda yung ito. Amen, tama po yung maging tapat po tayo sa Panginoon. Seek God first and you'll never be lost, sabi na ni Risa, na po. So yung review to kanina, marami talaga. Maraming mga puntos na sana na kaya lang medyo, sige, di bali lang, okay lang, marami na mga nag-comment, ano. So yan mga kapatid, yan ang ating lesson sa umaga na ito. Tayo manalangin, ano. Sama natin ang bawat isa sa panalangin at 30 seconds tayo ay silent prayer. Ibulong na natin yung ating mga panalangin sa Panginoon at tatapusin ko sa pamamagitan ng panalangin. Let us pray mga kapatid. Let us pray mga kapatid. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, sa umaga na ito, lubos ang aming pasasalamat sa inyo na muli nyo kaming ginising ng maaga. Kayo ang aming nakasama sa umaga na ito sa pamamagitan ng devotional and prayer. Salamat sa mga aral na aming natutunan, na una sa review na kami ay dapat na paunahin ang aming pananampalataya sa iyo. Huwag kaming matukso sa mga tukso ni Satan na aming isakripisyo ang aming prinsipyo, na huwag naming baluktutin ng tama, na huwag kaming gumawa ng dahilan para lang magawa namin ang aming kagustuhan. Tulungan niyo po kami na huwag manghinayang sa aming mga makamundong mga naranasan, upang sa ganon maitaas namin ang papuri sa inyo at pagtitiwala sa pamamagitan ng aming pagtatapat at pagsunod po sa inyong kalooban. At sa pagpapatuloy, nais namin sama sa panalangin ang aming mga sarili ngayong araw na ito, na kami bilang mga Kristiyano, inyong mga anak, ay matutunan namin mahabag at maawa sa aming mga kapatid, mga Kristiyano man o hindi Kristiyano, na kung saan sino ang may mga
mga nangangailangan na walang kaya magtrabaho ay bigyan namin ng pagkakataon na mabuhay kung saan ba mga kapamaraan na kaya namin gawin. At gayon din sa aming patuloy na pakipag-deal sa aming kapwa. Nawa kami ay maging tapat at hindi namin isipin ang aming ikalalamang sa kanila. Bagkus makita namin ang inyong prinsipyo na mapagmahal at maawain bilang bilang inyong mga anak. Salamat po, o dakilang Diyos, sa aral nito na kami ay may pagkakataon na maging masaya sa aming buhay sa pamamagitan ng pagiging kontento sa kung ano man ang inyong binibigay sa amin. Salamat sa pag-ibig, ramdam po namin ang inyong pagmamahal. Sa pagpapatuloy, nais namin isama sa panalangin mga kapatid na kasama namin ngayon. May mga binulong kami mga pangalan, mga prayer request kanina. Sama-sama namin ito inihatid sa inyo. Tingin po ang aming panalangin ayon sa inyong kalooban. Kasama namin ang prayer focus sa CLPM. Gayon din na may mga prayer request doon ng mga kapatiran, healing and recovery. Gayon din sa aming mga kapatid na narito ngayon. Ang sambayan ni Ate Reby kasama ng buong San Leonardo Church, ang gawain doon, o dakilang medical mission na paparating. Gayon din ang sambayan ni Sister Nim Rivera at buong kapatiran ng Tabacao Church, kasama ng kagalingan kay Auntie Ching Manikis, kay kalusugan din kay Jasmine Manikis, at sa lahat ng kanyang mga kaanak sa iba't ibang mga lugar. Dalangin din namin ang kahilingan at sambayan ni Brother J. Cruz, kasama si Mama Irene Elbam Buena sa kanyang good health. Gayon din si Jellyby Kutay Divine Grace at sa kanyang paghahanap buhay. Gayon din ang kanyang pinsan at ang kahilingan ni Brother J. Cruz na siya ay makapagtrabaho. Bigyan niyo po siya ng trabaho na narapat po sa kanyang dakilang Diyos para makasuporta sa pangailangan sa kanilang mga pinansyal na pamumuhay. Gayon din ang sambayan ni Nanay Nerissa Francisco, kasama si Brother Rinaldo Eusebio, ang kanyang buong pamilya, ang batang si Veronica, patuloy na lumaki na kayo ang kanyang kasama. Gayon din ang pananampalataya at buhay sa araw-araw na Liwayway Erilla at Romnick Erilla, na makilala niya kayo na lubusan o dakilang Diyos. Kasama namin sa panalangin ng sambayan ni Sister Emelinda Hodilla, Brother Eliseo, ang kanilang buong pamilya, ang kanilang mga mahal sa buhay. Ang sambayan ni Ate Lorna, Kuya Bobby Pa, ang sambayan ni Sister Shirley Rosacinto, ang sambayan ni Sister Elena Pablo, kung saan man siya naroon ngayon, sa mga sandali na ito nagtatrabaho sa malayo. Samahan din ang kanyang pamilya na naiwan dito sa Pilipinas na sila ay sa kanilang araw-araw na pumuhay. Sila ay patuloy na mga sumpungan tapat at naglilingkod sa inyo. Dalangin din namin ang sambayan ni Sister Rhea Sabat at ang kanyang buong sambahayan, ang kanilang mga prayer request, ang kanilang kalusugan, ang kanilang tapat na pananampalataya. Ang sambayan ni Sister Belinda Salvania, kasama ng kanyang mga kahilingan at kalusugan ng bawat isa sa pamilya. Gayon din si Sister Teresita Ladia, Sister Rose Cris Encarnado, Sister Elizabeth Erese, Sister Gloria Balbito, kasama na yung kanyang prayer para sa kanyang husband, asawa niya, na nawa magsimba na ulit siya o dakilang Diyos. Gamitin siya isang halimbawa bilang liwanag at asin. Siya ay makita ng asawa niya na ang kabutihan kapag sa inyo ay nakatakapit kami at nakadikit sa bawat araw. Kasama din namin ang sambayan ni Ma'am Nora Cabiedes, ang kalusugan ni Brother Victorino Gutierrez at ang kanyang buong pamilya, ang trabaho, paghanap buhay, sa pagpasok ni Leonard, na nawa patuloy na nakita ni Leonard ng inyong kabutihan o dakilang Diyos. Ang sambayan ni Ate Mitch San Jose, kasama ng kanyang buong pamilya, ang kanilang pinansyal na pangailangan o dakilang Diyos at ang kanilang kalusugan. Gayon din ang sambayan ni Sister Angelita Duque Taplada, Sister Gina Salazar, Sister Marilyn Garcia, Mary Ann Manalastas, ang kanyang buong pamilya o dakilang Diyos, ang kanilang kalusugan. Ang sambayan ng buong Gaes family, si Ma'am Jamie, si Ma'am Femi, Kuya Abner, si Ma'am Berna, si Sir Gio, at ang mga parents at students ng Gaes. Ang sambayan ni Sister Melissa Gamboa, ang sambayan ni Brother Edwin Astrero, ang sambayan ni Sister Marites Curameng, kasama ng Campugo Church, ang sambayan ni Sister Kutay Cantare Divine Grace. Patuloy po ang kanilang mga kahilingan ay yung dinggin ayon sa inyong kalooban, ang kanilang kalusugan, ang kanilang pamumuhay bilang tapat na mananampalataya
tulungan po sila maging ilaw at liwanag ng kanilang sakupan. At sila ay patuloy na makapaglingkod sa inyo, maging tapat at malusog ang pangatawan, malayo sa anumang karamdaman. At sa huli, ang kasambahayan ni Sister Dang de la Cruz kasama ng kanyang mga prayer request para sa kanyang mga mahal sa buhay. Kasama na rin sa ang sambahayan ni Pastor Nelvin Alabanza, ang kanyang kahilingan o dakilan Diyos ni Ma'am Karin, ang kanilang baby na iniintay matagal na panahon. O dakilan Diyos, kung maaari, ito po inyong pagkaloob sa kanila ayon sa inyong kalooban para maging masaya ang kanilang buhay kasama ang kanilang maliit na anghel na hahanda, naglilingkod sa inyo hanggang sa naghihintay sa lalapit ninyong pagbabalik. Maraming salamat po, dakilan Diyos, sa pagdinig sa aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen, mga kapatid po. Salamat po sa mga prayer warriors. Salamat sa mga patuloy sa mubaybay. Salamat sa mga nag-share. Alam ko na bless kayo sa mga ganito. God first morning. Bago inuna natin ang Diyos ay hindi tayo iuhuli ng ating Panginoon. Salamat po lagi sa pagbabasa ng aming prayer request, Pastor. Ulitin ko po, Sister Divine, Sister Kutay Cantare. Hindi po ako si Pastor. Si Pastor Melvin yung kanina sa umaga, sa umpisa. Ako po ay si Brother Melvin, or they call me Kuya Mel, o Kuya Melvin, Ako po ay kuya ng sambayan at brother ng kapatiran, po. Always at sa lahat ng sumusubaybay sa programa ninyo, God bless morning po sa atin lahat. Patuloy lamang tayong kumunik sa Kanya, mga kapatid. In-invite tayo ni Jesus na patuloy na bumalik sa bawat umaga, kumunik sa Kanya sa pamamagitan ng devotional. Kung kaya natin mag-devotional ng personal, maganda. Pero kung pwede rin tayo mag-join dito, may devotional and prayer. Mahalaga connected sa Kanya sa bawat umaga. Ito ay napakagandang blessing sa bawat pasalamat sa Kanya. Binuhay, ginising muli tayo sa ating pagkakatulog. Bilang pasalamat tayo naman ay mag-devotional, sabi ni Jesus. Hindi ako nag-invite sa inyo, ulitin ko. Si Jesus po yung nag-invite sa inyo, hindi ako. At nawa, ang pag-imbitasyon ni Jesus ay inyong tugunan ng pagbalik sa Kanya, ng pasalamat sa pag-connect sa Kanya sa bawat umaga. Ayan, amen sa lahat na nag-amen, nag-response. Maraming salamat po sa inyo. Si Ma'am Jamie, welcome back. Ayan, narinig niyo yung invitation ni Jesus, Ma'am Jamie. Kayo ay ini-invite ni Jesus at lahat ang narito ngayon. Ayan, Kuya Mel, mas magandang pakinggan po, magandang pakinggan kaysa sa pastor. Si pastor kasi ay sa umauna siyang hindi makapagbukas ng video kasi nandun siya sa ayas, mahina ang signal. Lumalabas pa siya ng bahay, mahanap ng malakas na signal para lamang makapag-live message. Kaya isang mabigat na suliranin ang internet doon sa lugar nila. So ayan bukas po muli, mga kapatid. Pag di ako nakakapag-live, sabihin ako ay nag-travel, may pinuntahan somewhere, tulad kahapon di ako nakapag. Pero anyway, andyan naman yung CLPM, pwede tayong connect. Iba nga lang yung prayer doon sa prayer natin. Pero parehas lang ang pinagpe-prayan ang Panginoong Diyos. Yan, sige po, hanggang bukas po muli. God first morning po sa ating lahat. I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I have decided